exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visaya. Anaton oras sa kabarangay, may na kita impunto alas 8 haaga. Maupay nga morning. Good morning, Eastern Visayas. Thank God it's Friday. Adi kita haaton Biyernes nga pagkarampang. Hataramdan na good morning, Eastern Visayas. Gintirigub nga puwersahan na Presidential Communications Office, Radyo Pilipinas. Paupod naton ang Radyo Pilipinas Sogod. Miss Ria Mikate, maupay nga aga. Sugad man na Radyo Pilipinas sa Calbayog, Jean Navilon. May ba kita PIA? Para yan Coach UFM. Pero kabakyang ini ito na Good Morning Eastern Visayas. Ito na Philippine Information Agency. Maupay nga morning nga na Regional Head Serian Arinto. Atipen pumida ni Yukahampang. Kapag natin di Master Control Coach UFM Buna Jr., Transmitter Cheftic Joey Policarpio, pinaghiton supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Sa kaoras kita nga magkakaharampang, baliw ayhin na mga impormasyon, tikang magkalain-lain nga mga probinsya haton na rehiyon, pare ng adlawhan Biyernes sa Mayo 9. Pauna-anay anato na mahinungdanon nga balita para hito na mga Katoliko. So may ada na napili nga ika-267 nga leader. Hito na singbahan na Katolika. Hi Pope Leo XIV. Hi Robert Francis Prevost. Pinilihiyahan na 133 nga cardinal electors. Kakilip ni Mayo 8 didahin na conclave. Kaya ini kabarangay na pinakasyahan, pinakauna nga Santo Papa tikang ha Estados Unidos. Naging prefect of the Dicastery for Bishops nga na presidentihan na Pontifical Commission for Latin America tikang ha na 2023. Yan naman ha na 2021 nga da 2013, kaya ini na Prior General han Order of Saint Agustin. Nagserbi gihapya nga obispo ha Chiclayo didto ha Peru.
Kabarangay, okay man ang ato na panahon didiha syudad hito na Borongan. May dala mga panalagsang mga pag-uran pero yan na nag-i-effort si Mr. Sun para gihapon na makahatag anuhin kahayag para naman yan ang adlaw nga na Biyernes. Bueno para nato na makitaan na mahibaruan adto na kahimtang tikang naman na magkalain-lain nga probinsya hanato na rehiyon. Unahan natin anay bisitahan ang Sogod Southern Leyte. Pinagi ito nato na sister station Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Miss Ria Mikate. Maupay nga morning. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Rise and shine Pilipinas and good morning Eastern Visayas. Yes, good morning kanimo Ma'am Pen and also to Sir Jean. Og sa tanan natong mga suking tigpaminaw, mga nagsubaybay sa atong programa on air and online. Happy Friday morning kanatong tanan. Sa ngalan ni sa among station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Ria Yang Mikate. Kauban nato sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Unahon sa nato ang update sa atong panahon diri sa atong probinsya sa Southern Leyte so far. Ni action na gyud og pakita sa iyang bidlisyo si Haring adlaw. But mao gyapon di magkumpiyansa kay susama kagahapong adlaw adunay mga patak-patak gihapon nga mga pag-awan alindahaw sa diri sa atong probinsya. And sa update pod sa pag-asa karong adlaw ang easterlies po'y naka-apekto sa atong nasod. May isguta og dagan sa atong panahon. Sa peace and order, generally peaceful. Wala ra kayo mga dagkong panghitabo ang na-record sa atong kapulisan sa pipila ka dapit ning atong probinsya, but nasayran nato nga kagahapong adlaw adunay pipila ka mga vehicular incident ang na-record diri sa sugod aduna pod sa Pacific area. Sumauna nga sa atong mga motorista awhag yun ni sa atong kapulisan sa mga MDRMO nga sundon gyud ang balaod trapiko and maghinay-hinay kay kanaliging mga insidente sa kadalanan dili pod malikayan kini mga road crash ug uban pa gyud nga mga panghitabo. Samtang update sa atong kuryente mga ka-RP so far, wala pa'y schedule or kaning scheduled power interruption ang ipagawa sa Soleco para karong adlaw and sa mga musunod nga adlaw karong weekend, but ilang gipasabot kay kagahapong adlaw sa alas 8:11 sa gabi adunay unscheduled power interruption din apektado ang phase B of the three-phase line diha sa may San Rafael feeder covering portion of Bagtikan to Tigbawan Maasen, Tigbawan Malitbog to Mauho, and portion diha sa Huwangon Malitbog. But tinuon na nabalik ra ang supply sa kuryente mga alas 9 usab sa gabi. And then ang phase B of the three-phase line along Mahutukaga Malitbog also chipped off and was restored at 9:48 p.m. Okay, so both transient fault only, no line tripper found. Okay, so far mo pa ng update sa Soleco. Samtang water update gikan diri sa Sugod Water District, ongoing ang kining ang kaning gitawag water disconnection, okay, water interruption labi natong sa mga wala kabayad pa sa ilang bill pagputol sa linya. Disconnection schedule karong adlaw naka-schedule sa Barangay Rizal Mayon 9, and then mo resume ang pagpabutol sa liwas sa election May 13 sa San Roque and San Pedro, and then May 14 San Jose and Tampung. So sa katong malumlupyo diha sa San Roque, San Pedro, San Jose ug Tampung, since next week pa ang schedule, sumana nga hikaya na na-settle na inyong mga bill aron malikayan na ang disconnection. Kaya importante ra bagyud ang tubig. And speaking of election, na-mention po dato mga ka-RP, so hopefully ready na ang atong mga botante diri sa atong probinsya sa Southern Leyte and sa record nga gipagawas gyud sa Commission on Elections kon COMELEC, ang total number of registered voters diri gyud sa probinsya na sa 300,005 ang makasalmot sa umaabot nga
pinili ay karong Lunes, Mayo 12. And then, ang number of voting center diri sa probinsya nasa 476. And ang mga na-establish po nga mga presinto nasa 2,289. And ang total number po of clustered precincts nasa 600. So if mahimangutana ang atong mga suking tigpaminaw unsa man nga mga dapit no diri sa atong probinsya ang adunay pinakadaghan og mga botante or voter. So natunga man gud diri no, Ma'am Sir G na ay first district and then apoy second district. So sa first district ang pinakadaghan og botante of course ang dakbayan sa Maasin nga niabot gid og 56,852. And then diri sa second district mao ang sugod naa sa 33,259. And in connection gihapon no sa election ato na ipasabot no dito sa atong area no sa lungsod sa St. Bernard gipasabot sa election officer nga temporaryo sa nila nga gisuspenso ang kaning pag-issue og mga voter certification tungod kay para pod matutukan nila ang ilang election related nga mga duty no. So i-resume lamang ang pag-issue o sa umaabot Mayo 20 usab ning tuiga. Alright, og para sa luhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod in particular sa maghatod karon ato makauban na Aljon Malot, Ma'am Gemma de Cesar Roel Bugnos, Javi Capes, and inyo alagad sa kahanginan. Medical scholarship sa Southern Leyte, Subling, giablihan Red Cross. Nanguna silang huna sa blood donation sa St. Bernard. Academic recognition sa SLSU Misaka. Sa tibuok Pilipinas, schedule sa Operation Tuli, gipasabot na sa RHU Malitbog og college graduate sa isla sa Limasawa makadawat og pinansyal nga hinabang gikan sa LGU. At angi ang kumpletong detalye ug uban pa sa atong pagbalik karong taod-taod. Back to you, Ma'am Pen. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, da mga salamat Ms. Ria Mikate. Alright, so nga naman kita Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Jean, maupay nga aga. Good morning nga dahito na mga tigpamatihan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, maupay nga aga. Kasamang Pen, kasamang Ria. Didi sa Kalbayog City, maupay man ang kamutangan sa panahon, maupay ang kasirak ni Haring Araw. Duro-diritso na siguro ini, maigin maadlaw magkulop didi sa syudad sa Kalbayog. Kagabi, mga alas 2 na kita sa kaagahon kumaturog, ay naghinulat kita. Sobra ka excitement kasabot ko itong Pinoy na ang magiging bagong Santo Papa. Para diri ungay sa lista sa mga papabili o mga ngarangan, sikat nga mga ngaran nga masunod nga Santo Papa, waray ko din sa lista ang napili nga Santo Papa. Si Pope Leo XIV, si Cardinal Robert Frost. Mamay ka naman na sobrang na 2 ka tuig nga naging kardinal, diritso dayon nga naging Santo Papa. Para sa ton karuyag may baro, sa biography sa naton bago nga Santo Papa, kauna-unahan nga Amerikano nga Papa. Sa ito nga Mayo 8 2025, si Robert Francis Frost ang nailiher como ika-267 nga Santo Papa sa Catholic Church, making history as the first American to hold this position. Ang iya papal name, didasan iya pag-iliher, didasan kabutos sa iya como Santo Papa, iya ginpili ang ngaran nga Leo XIV, honoring the legacy of previous popes named Leo. Natao sa itong September 14, 1955 sa Chicago, Illinois, si Frost ang nagdiritso sa niya religious vocation. Temprano sa niya kinabuhi, umamay ka naman 22 anyos na, naging Agustinian na.
Umungay sa Order of St. Augustine sa 1977 and professing solemn vows in 1981. Academic background, may da siya Bachelor of Science in Mathematics tigang sa Villanova University, a Master of Divinity tigang sa Catholic Theological Union sa Chicago, ngayon may da licensure, doctorate in Canon Law tigang sa Pontifical University St. Thomas Aquinas sa Roma. Aniya missionary work sa Peru. Si Prost ang nag-spend significant time in Peru. Nag-service ang durdilain nga capacities. Upod na missionary, seminary director, nga diocese official. Siya naging naturalized Peruvian citizen sa 2015. Dual citizenship ini si Cardinal Prost, ang atong bagong Santo Papa, Pope Leo XIV. Leadership in the Augustinian Order, siya na ilihir nga Prior General sa Order of St. Augustine sa 2001. Usa nga posisyon, iyagin kaput duwag ka consecutive terms tubtub 2013, overseeing the Order's global activities. Alright, ang didi sa siyudad sa Albayog, mahimyang man, waray mga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras. Waray liwat na tala nga vehicular accidents sa naglabay nga 24 oras. Ngan sa mga ighatag niyan nga mga balita sa DYOG sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa diatol mga headlines. Dugang nga pwersa san kasundaluhan para pagbantay sa Santa Margarita durante san piniliay umabot na kakulob nga adlaw. 30 nga aplikasyon sa amnestiya sa mga anay rebelde sa Samar aprobado na sa Local Amnesty Board sa Catbalogan City. Official ballot sa mga election para Fernilia gintikangan na ang pagdistribuer sa 157 nga mga barangay sa Calbayog, Samar. Sa Northern Samar, Police Provincial Office gin-activate ang Media Action Centers para sa hapsayng ang malimpyong eleksyon 2025. Sa pagtaga-tubig, waray anunsyo ang Calbayog Water District nga may water interruption. So, diri-diritso ang serbisyo sa tubig. Para sa ton magkukuha sa nira lista sa nira baraydan. Waray serado ang opisina sa Calbayog Water Company yan ang alauna ngadto sa alas 5 sa kulop tungod ini sa system maintenance and company team building activity. Kung magbayad ka mo, i-diretso na lang niyo sa GCash. Sa pagtaga kuryente, waray abiso ang sa Melcoan nga mapaparong kuryente. Ang kanina, usa ka oras, hirani usa ka oras, ang kaparong sa kuryente, tigang alas 5 sa kagahon, kanina, tubtob alas 6 sa aga. Sa barangays, sa Kapokan nga do Obrero, laki panbandayan nga do sa Gaisano, payahan nga do Dagum, JD Avelino Street nga do sa hospital side, Pido nga do Kagbuburak Magsaysa Extension nga do sa Narcisa, lakip an Rawis nga baga kay nga do Karayman. Mga 10 minutos pero 10 minutes before 6 nakabalik na ang kuryente. Ngayon, kasunod siton, waray na gin-post didi nga abiso sa kung magameda pagkaparong sa kuryente. Ito lang ang aton may share anay, pangunang impormasyon tigang sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog, balik sa imo kasamang pen. Na mga salamat Jean Navilon. Paro-pareho no, ito na ito na panahon, iba-iba nga probinsyahan sinirangan Visayas. So, didihamon yan na partly cloudy kami. Syudad hito na Borongan. May dakita 29 degrees Celsius ang aton temperatura. Heat index na abutin na 36. Labi na ko na tika adlawoy. Abubo naman ito na tsansa ito na pag-uran pero ko na tika kulop, tika gabi na. Ada na bubundak ito na uran pariyo haamon na didi kagabi. Sa
Samtang hiton na Lunes, hiton na eleksyon, ala ito na pa-forecast ito na pag-asa. Magiging okay man ito na panahon, may dahibubong at tsansa ito na pag-uran. Salita pagdarahin payong na tubig para ito na mga tibutos, para ito na mapila. Bueno, kabarangay, happy or advance happy Mother's Day ngayon ito naton mga nanay. Mga nanay dida, inay, mama, mami, ano man ito niyo tawag ito niyo mga mother. Hati arabot nga Sunday, every second Sunday hiton May. Amoin gina titigaman ito na Mother's Day, happy Mother's Day. So ako ito nanay din ha. Aman ni Miss Ria in Daraga pa. Anyway, happy Mother's Day, advance happy Mother's Day no. Ito nato na mga nanay dida. Pagtaga kuryente, waray man pa-power update ito ang isa Melco. Labot na lako na may da mga unscheduled power interruption. Pero ginsisiguro subay hadtuan irestoryahan na Comelec nga dagihapon na isa Melco nato na kooperatiba nga magiging hapsay no ito na serbisyo labi na di dahiton na pinili ay nga dahiton na skrutinyo na o pagpasa na hiton na resultahan na butos. Samtang sigurado gihapon na Comelec Eastern Samar adto na kaandaman hini hapag patuman hiton na pinili ay 2025. Gintikangan na gihapon pinanguha na adto na mga election paraphernalia, labi na adton ballots, adton iba gihapon nga gagamiton, di na hiton na proclamation. Sige na ito na kaabot nga di hiton na mga election officer na magkalain-lain nga bungto na Eastern Samar, di dila hiton na aton na sapit ang Provincial Election Office. Iton Eastern Samar mayada 359,570 nga rehistrado nga mga botante, ngan mayada kita 693 nga clustered precincts. Pareho gihapon ini ito an automated counting machines nga malampuson nga testingan kung tawagan final testing and sealing hanakalabay nga adlaw. Samtang adto na Bureau of Jail Management and Penology, so dinhi amon na syudad hito na Borongan, amoy nagpasabot nga may adahira 23 PDL kung persons deprived of liberty nga mabutos sa tiarabot nga piniliay. So didiin Borongan City District Jail. Samtang tikang naman adihin na importante la daman di nga panawagan from Eastern Samar Provincial Hospital. Magkakamay adahin libre nga operation turi. Pagbubuhaton ini hati arabot nga May 26. Aniyan na inihiton na last week na hiton na bulan, hiton na Mayo. Ang da inihiton ka May 30, alas 8 hiton aga, nga da alas 4 hiton na kilab. So didi inihan UESPH Outpatient Department. Pero nagtikang na ini adto na nagtikang na adto na registration. Kakilupla ini May 8 nga na mahuhuman hito na Mayo 23. So mapakada ka mo ito na pagparehistro, pagpalista ESPH Emergency Room ko na Malasakit Center. Pwede luwat ka mo tumawag 0969-455-9456. Dadala to na masunod nga mga dokumento. Pwede adto na photocopy yung ID or live birth certificate hiton patient. Ngan photocopy hiton PhilHealth ID or live birth hiton nanay, ngan hiton or kundiman iton tatay hiton pasyente. Kabarangay oras nga 22 minutos na nakalabay alas 8 haaga. Dinailatag tana adto na mga dagko nga mga sumat estihanon pari na nga adlaw na Biyernes, Mayo 12. Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund kung YCEAF projects utro nga igpapatuman syudad na Borongan. Youth group san syudad ginawhag nga magpartisipar.
4-piece ko na Pantawida Pamilyang Pilipino program ang sugahan kalampusan. Ang istorya ni Engineer Noela Justine Lapada, tikang hakabaraka tubtub ha pakakabot han top 10. Tidainihan Engineering Civil Engineers Licensure Examination. Samtang porlumeno sa 2,000 nga magturut duhan Eastern Samar Division, magsiserbe hamayo 12 nga eleksyon. Nga na 31 milyones pesos nga cash grant hay laruminihan project Lawat Binhi na ipadangat ha na DSWD 8 ha mga benepisyaryo han 22 nga LGUs ha Eastern Visayas. Amini ka barangay adto na mga dagko nga mga suma testihanon lakipan mga suma tikang ha Radyo Pilipinas Sogod ngan Radyo Pilipinas Kalbayog igpapahamtang naton ding nila ha aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts.
Excuse me sir, ikaw ba si Tol? Si Tol, siya itong nagmugna sa 3 gifts law sa panahon sa pandemya. Usa ang among tubig, internet o kuryente wala na putol. Pero dili nak, elektrisan rako. Ikaw ba si Tol? Si Tol, kadtong naghimo og paagi para makabiyahe mi mga riders, bisan wala pa'y plaka, tungod niya, wala na putol among trabaho. Pero dili ako. Kumusta? Ikaw ba si Tol? Si Tol ba? Siya ang nagsugyot sa Maritime Zones Act. Tungod ani, wala na putol ang atong depensa ug katungod sa West Philippine Sea. Pero dili ako. Nak, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat sa pagtabang sa mga estudyante nga mauubos ang load sa internet. Kung makabuto lang jud ko, mubuto jud ko nimo. Promise? Saad jud. Kang Tol, tabang walay hunong. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol sa matag Pilipino. Abante Vista, Party List number 35, Vista Party List. Political ad paid for Abante Vista Party List, Virama Avenue, Cebu City. Paid by Benthoven M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay. This is a public service announcement. Discipline. Pakinggan. Panoorin. Agaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman. Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visayas. Kabarangay Impunto alas 8:30 na. Nila aton taramdan Good Morning Eastern Visayas, Friday edition May 9, 2025. Atipen pumida lagi ha paniyo kahampang kaupod naton di dia Master Control Coach Eufem Buna Jr., Transmitter Chef Tech Joey Pinagiton na supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Siyempre hinupdan kita naton na mga kabakyang from RP Sogod, Miss Ria Mikate, RP Calbayog, Jean Navilon. Ilatag tana adto na mga detalye na ginpahamtang kanina nga mga dagko nga mga sumat tikang magkalain-lain nga probinsya naton na rehiyon. Unahon naton na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Utro maupay nga aga Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Pinas and good morning Eastern Visayas para sa nagunang balita diri sa atong probinsya sa Southern Leyte. Medical Scholarship sa Southern Leyte subling giablihan. Anong ni ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Subling giablihan sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte ang Medical Scholarship Program alang sa mga tinun-an nga nangandoy nga mamahimong doktor o nurse. Nasairan nga ilawom sa programa mga kadawatang mapili nga scholar o kompletong suporta gikan sa probinsya sama sa tuition fee, allowances nga maglakip sa board and lodging, uniform, transportation, libro ug uban pa. Matud pa nga ang maong inisyatiba kabahin sa paningkamot sa probinsyal nga panggamhanan nga mas mapaligo ng healthcare sector sa Southern Leyte pinaagi sa pagsuporta sa mga damgo sa takos ng mga Southern Letenyo nga makahuman sa kursong medicine o nursing. Gipasabot ang mga interesadong aplikante na direktang mobisita sa Scholarship Program Office nga nahimutang sulod sa Provincial Tourism Office sa capital site Asuncion, Maasin City. Mahinumduman nga Marso nining tuiga, gipasigarbo sa probinsya ang kalampusan sa laing medical scholar ni ini nga si Dr. Remedios Paz Tilaon gikan sa lungsod sa San Francisco human nakapasar sa Physician Licensure Examination. Balita sa probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagang salamat Aljon sa detalye. Oras Radyo Pilipinas, 62 minutos pasado, alas 8 sa buwan. Good morning, Eastern Visayas. Official ballots ug baga election paraphernalia gintikangan na ang pagdistribuer sa 157 nga mga barangay sa Calbayog City sa detalye. Adian report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report.
Gintikangan na sa Calbayog City Treasurer's Office sa pagpanguna ni Evelyn Ubong Hunyo ang distribusyon sa official ballots o election paraphernalia sa 157 nga mga barangay sa syudad San Calbayog. Sigon kadubong Hunyo, iniyan era simple nga makokontribuer para sa hapsay nga pagdumara sa halalan 2025. Sa ilarom sa mandato sa COMELEC may ada importante nga papel ang mga local treasurer sa pagdistribuer sa election supplies. Usang responsibilidad nga lagpaspas sa regular office hours. Sa luyo sa kabisihan, ginsiguro liwat sa opisina nga diri maaapektuhan ang regular nga operasyon sa treasury para sa mga nagtatrabaho, sugad sa mga treasurers, teacher o kapulisan, sira ang tinuod nga harigi sa demokrasya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Samtang nga di naman kita Eastern Samar, siyahan ng Sumat Estihanon, Bloomberg Philanthropy sa Youth Climate Action Fund kon YCAF projects, utrong igpapatuman ha syudad na Borongan. Youth group san syudad ginauhag nga magpartisipar. Ang detalye report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Ginauhag ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan at mga youth organization, youth groups sa syudad nga mag-join na ikaduha nga hugnan pagpapatuman ng Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund YCAF project sa syudad ng Borongan. Inyaton pag-imbitar ni Ms. Vicky Migavilan, Environment Management Specialist 2 sa City Environment and Natural Resources Office o CIT-ENRO durante ang kasugbang hakanginan program na DYS Radyo Pilipinas Borongan na naglabay ng adlaw. Pupundan utro ang Bloomberg Philanthropies YCAF ang mga proyekto ang grupin mga batanon nga Boronganon nga nag-iedad din 15 nga 24 anyos. Mga proyekto nga may kalabutan na climate adaptation and mitigation. Mga proyekto nga nag-uundong ang advokasya bay na climate awareness, sustainable nga mga pamaagi, ang pagproproteheran kapaligiran nga makakakontribuer ang environmental and climate resiliency ang syudad, sigon kan Ms. Gabilan. Nga dahiton Mayo 21, adton igintalaan nga deadline ang pagsubmiter ang kompleto nga proposal. Adton mga interesado nga youth groups pwede mag-download ang konsepto ang project proposal, halin ka makikita Borongan City Information Office BCIO official FB page. Samtang ang Bloomberg Philanthropies YCAF adto nag-alutaga in $100,000 hanya na nga tuig 2025 nga project implementation nga dublihan na una nga pagpapatuman ang sugad nga proyekto han tuig 2024 kundi 13 nga youth organization sa syudad adto nakabenepisyo dugang nga pahayag ang environment management specialist. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, Red Cross naguna sa langhugna sa blood donation sa St. Bernard. Ani ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Ditabang ang dugang na usab nga mga lublupyo sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte sa pagtubag sa panginahanglan og dugo sa rehiyon. Kini pinaagi sa pagdonate og dugo sa langhugna na usab sa bloodletting activity nga gipagayon sa barangay Lipanto ni atong Miyerkules, Mayo 7. Gipangunahan ang kalihukan sa Rural Health Unit and Family Planning Center katambayayong ang Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter. Sa impormasyon na nakuha sa Radyo Pilipinas kang RH Staff Clef Joseph 5, giaso niini nga dugang 18 ka bag sa dugo ang malampuson nga natigom sa maong kalihukan. Sa kasamtangan, padayon ang pag-awag gihapon sa RH sa makatawhan nga mo donate og dugo aron masulbad og makatabang sa panginahanglan og dugo ilabi na sa rehiyon. Kaimduman nga una nang nakatigom og 16 ka bag sa dugo ang Philippine Red Cross sa Barangay Tambistos niadtong Abril 15 ning tuiga. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 7 minutos pasado alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Katugangan nga pwersa sa mga sundalo para magbantay sa nahapsay ngayon mamingaw nga eleksyon sa Santa Margarita umabot na sa detalye adian report ni Suset Pretencio.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umabot kakulop nga adlaw Mayo 8, 2025 ang dugang nga pwersa san sundalo sa bungto san Santa Margarita, Samar. Ini nga grupo mawan Quick Response Force nga gintuyo para magbantay ngan magsiguro san kahimyangan kamurayawan para sa tiarabot nga eleksyon. Kung mahinumduman nga ang Santa Margarita in nag-uusahan nga lugar sa Samar nga ginpailarom sa red category nga karuyag singon indelikado ngan may posibilidad san kasamok durante san piniliay. Ini nga mga sundalo inkabahin san mas hilawig nga deployment nga ginbubuhat san militar ngan san Philippine National Police o PNP agud masiguro ang katalwasan ngan kamurayawan san eleksyon sa Mayo 12. Ang Quick Response Force inakatutok sa paghatag sa madagmit nga aksyon sa bisan nano nga panhitabo nga mga karubat sa eleksyon labi na sa mga lugar nga may kasaysayan san karatan ngan panarhog sa mga botante. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Balik kita nga diha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan for peace kon pantawid pamilya nga Pilipino program an Sugahan Kalampusan. An istorya ni Engineer Noel Justin Lapada tikang hakabaraka tubtub hatap 10 ha engineers civil engineers licensure exam. Ada natin report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Usa nga masuna nga sugahan paglaom, pagpakasug, ngan pagpadayon, ang ginpapasidunggan yanahan Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8, ngan pantawid, Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace, pinaagihan pagdaragan ni Engineer Noel Justin Pilyarda Lapada. Usa nga benepisyaryo han 4 Peace nga nakaabot han ikanapulo nga pwesto ha April 2025 Civil Engineers Licensure Examination upod hintalagsahon nga 90.90% nga rating. Tungudan iya determinasyon ngan pagpursige Engineer Lapada usa nga graduado ha Eastern Samar State University Ezumain Campus Borongan inagin simbolohan paglaom para han kabataan nga Pilipino labi na para hadton mga nagtikang hakapubrehan. Ani istorya nagpapakitahin kahimuan han 4 Peace hapaghataghin bag-o nga kahayag hakabataan nga may inup nga umorsa. An ira pamilya ay natubang hingdag nga ayat han mawarayan han trabahoan iya amay ha Manila nga napirit hira bumalik ha syudad han Borongan din ha Eastern Samar. Sugad handa mga pamilya rehiyon hira Lapada in duro an pakigbisog hadlaw-adlaw nga kinabuhi. Pito hira pamilya ngan diri ngani sigurado an pagkaon gamit ha eskwela o pamasahe. An 4 Peace an suga ha kasisidman para haamon siring ni Engineer Lapada. Diri la ini pinansyal nga bulig kundi sa gihapon nga moral nga suporta nga naghatag haamon hinkeseg ngan inspirasyon. Tungod hini nakafocus ako hakon pag-aram pulong niya. Tungod han regular nga ayuda ti kang ha 4 Peace nakapag-aram hinuwel hinwaray kabaraka. Diri la niya ginkargan problemahan panimalay kundi ginaghat pa niya niya kalugaringon nga magsingabot han pagtuman han niya pangarap. Aniya paglangpo sa board exam indiri la personal nga kadaugan kundi kadaugan gihapon han niya pamilya han niya universidad ngan bugos nga komunidad nga ginsuportahan han 4 Peace. Ginpasidunggan ni Engineer Lapada han DSWD Field Office 8 ngan han pantawid Pamilyang Pilipino Program kumo ehemplo hin kabatanunan nga magpadayon bisan pahan kakurian. Iya ginpakita nga pinaagyan suportan gobyerno, disiplina ngan pagtuo ha kalugaringon waray imposible. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, academic recognition sa SLSU Misaka, Tibuok, Pilipinas. Ani ang report ni Ma'am Jama Dastriz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balitang lokal, ang Southern Leyte State University misaka sa ika-26 nga pwesto sa listahan sa Unirank Philippines nga nag-angkon sa 3rd spot sa higher education institution sa Eastern Visayas. Ang SLSU nagpadadyon sa pag-uswag sa academic recognition tungod kay nakuha niini ang ika-26
size nga pwesto sa 2025 Unirank kalistahan sa top 100 universities sa Pilipinas. Ang ranggo sa universidad padadyon nga nag-uswag sa daghang mga tuig na kabutang sa ika-166 sa miaging 2021 ug ika-125 sa 2024. Karong tuiga 2025 ang Southern Leyte State University usa sa labing taas nga 100 sa 234 nga higher education institutions nga gisusi sa tibuok nasod. Ang Unirank usa ka nag-una nga international nga directory sa taas nga edukasyon nga nagsusi sa mga institusyon base sa presensya sa web, pagkapopular o pagkalabigit din gipasabot sa opisyal sa university nga ang makanunayon nga pagtaas sa nagpadadyon nga mga pagpaningkamot sa pag-uswag sa mga programa sa academic, productivity, research ug pagpakita sa digital. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Gemma sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Northern Samar Police Provincial Office gin-activate ang Media Action Centers para sa hapsay ug malimpyong eleksyon 2025. Sa detalye, ating report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Balita sa Northern Samar. Opisyal nga gin-activate sa Northern Samar Police Provincial Office NSPPO ang provincial ug municipal media action centers. Sigon kan Police Colonel Sonny Omengan, Provincial Director sa NSPPO, katuyuanan siningapitat ang siguradoon ang sakto, sigurado ug patas nga piniliay sa bug-os nga probinsya sa Northern Samar. Magseserbe nga sentro sa tamang impormasyon ang mga media action centers parte sa mga panhitabo sa eleksyon ugay na ang real-time monitoring sa deployment sa mga polis ug ang pagpasamwak sa mga opisyal nga pahayag tikang sa NSPPO leadership. Ini ang parte liwat sa National Initiative nga gindumara sa Campo Crame ug katuyuanan sini nga mas mapaupay ang koordinasyon sabot nga sa NSPPO ug mga lokal nga media partners para masigurado ang transparency ug kahimyang sa bug-os nga election process. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras sa Kabarangay, 45 minutos na ang nakalabay halas 8 haaga. Hapag papadayon haaton na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Por lo menos 2,000 nga magturutduhan Eastern Samar Division, magsiserbi hamayo 12 nga eleksyon. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Andam na ang 1,923 nga magturutduhan Department of Education Eastern Samar Division nga magsiserbiha 2025 national and local election iyan na nga Mayo 12. Inan ging kumpirmar ni Mr. Abner Aclao, Information Officer han Division nga nakahimang raw han Radyo Pilipinas Borongan kasangkelep nga adlaw. Sigon kan Aclao ini nga ihap inlabot lahan 297 nga nan teaching personnel nga matayo naman nga Department of Education support officers kon mga DESO, mga miyembro Provincial Municipal Board of Canvassers pati na miyembro han Election Task Force kon ETF. Ngani han naglabay nga Martes ini nga mga magturot doin una na nga nagpartisipar han final testing and sealing han mga automated counting machines nga gagamitan hit election. Hirain una na nga ginpailarom hin mahugot nga paghag-id han Commission on Elections para masiguro nga magiging maayos it dalagan hit piniliay. Samtang Schools Division Superintendent Gorgonio Diaz Jr. inaghatag ng briefing han ginporma nga Division Election Task Force nga manginginanohan kapakanan ngan concern han ira mga magturutdo ngan iba pa nga mga empleyado nga may adaging kakaptan nga importante nga papel hini nga piniliay. Ngan basarhan datos naabot yung 378 nga eskwelahan ng division nan magsiserbi nga polling centers nga naakomodarhin 686 nga polling precinct diin bubuhatan ang pagbutos han por lo menos 300,000 nga rehistrado nga mga botante. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan.
Salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, schedule sa Operation Tuli gipasabot sa RHU Malitbog. Ano ang report ni Roel Bugnos? Radyo Pilipinas Report. Ang Rural Health Unit kun RHU sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte magpatuma na sa tinuig nga Operation Tuli. Sa gipagawas nga schedule sa RHU Malitbog, sugdan kini karong Mayo 15 sa hapon da sa Santa Cruz Gym, Mayo 16 sa hapon da sa Barangay Health Center sa San Vicente, Mayo 19 sa hapon da sa Barangay Health Center sa Lambunaw, Mayo 22 sa buntag da sa Barangay Health Center sa Cadaruhan, ug Mayo 23 sa hapon da sa Kandatag Gymnasium. Ang ngayong masayran nga ang pagpatuli adunay lain-lain nga mga benepisyo sa panglawas lakip na ang masayon nga paghuga sa kinatao, ubos nga risgo sa impeksyon sa urinary tract, ubos nga risgo sa mga impeksyon nga gipasa sa pakikilawas, makalikay usab sa penile problems o ubos ang risgo sa penile cancer. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang pinakadool nga Barangay Health Center sa inyong lugar. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 49 minutos pasado, alas 8 sa punta. Good morning, Eastern Visayas. Naintang ang mga aplikasyon sa amnesty sa mga anay rebelde sa Samar aprobado na sa Local Amnesty Board sa Catbalogan City na balik si Suset Pretensio sa detalye. Radyo Pilipinas Report. Dito naman sa syudad sa Catbalogan, Samar, ginaprobahan na sa Local Amnesty Board sa Catbalogan City ang 30 nga aplikasyon para sa amnestiya tikang sa mga anay rebelde sa probinsya sa Samar. Sumala sa nasabing board, ini nga mga aplikasyon informal nga ipapasa sa National Amnesty Commission nga mao ang magpapadara sa Malacañang para sa pinal nga pag-aproba tikang mismo kan Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang amnestiya inkaparte sa paningkamot sa gobyerno nga mahatagan sa ikaduha nga kahigayunan ang mga anay miyembro sa rebelde nga grupo nga New People's Army o NPA ngan mabuligan sira sa era pagbalik sa normal nga kinabuhi. Samtang sumala sa datos tikang sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCOC, umabot na sa 378 nga mga anay rebelde sa tulo nga probinsya sa Samar, Eastern Samar nga Northern Samar ang nakapasa sa aplikasyon para sa amnestiya tikang sa Disyembre 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 31 milyones pesos nga cash grant haylarumhan na Project Lawat Binhi na ipadangat han DSWD-8 ha mga benepisyaryo han 22 nga LGUs ha Eastern Visayas. Adan detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Ang Department of Social Welfare and Development or Regional Field Office 8 in Malangpuson nga nagdumarin payout na cash for work and training grants ay larumhan na Project Lawat Binhi or Local Adaptation to Water Access and the Breaking Sufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished nga na 22 nga mga local government units or LGUs palibot sa Eastern Visayas. Inabot por lo menos 4,000 nga mga partner beneficiaries ang nagkarawat hintig 8,100 pesos kada usa. Kataliwan magpailarom hina 20 dias nga pagtrabaho nga training. Ang nasabi nga cash grant inagkantidadhin kabugusan na 31 million pesos. Din ay release iniya nasabi nga ahensya antisipado ng implementasyon han napulo ka adlaw nga ayuda paan han Commission on Elections or COMELEC. Ang mga LGUs nga nakabenepisyo inhinlalakipan han Balanghiga, Salcedo, Kinapundan, Oras ng Dolores sa Eastern Samar, Lapinig, Lope de Vega, San Roque, Kapulngan, Pambuhan, Northern Samar, Catbalogan,
Almagro, Motginaw, San Andres, Villarreal, San Jose de Buwan, Santa Rita, and Santa Margarita, Hasamar. Sugad man buntok anang Hawan, Limasawa, Libagon, ngan San Juan, Southern Leyte. Panuin project lawat binhi nga mabulikan ng mga parag-uma, mga risda, nga iba pa nga lakip ha vulnerable nga sektor hang komunidad. Mapakasag iton resiliensya hapagatubang ha mga climate-related challenges, ngan pagbaton ha ayat kontra food insecurity, diri la din Herion 8 kundi habugos nga naso da Pilipinas. Impormasyon na hikay ipinaagihan ni DSWD Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Dayan, na naton oras, may dapat kita 7 minutos pa, antes na alas 9 haga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang balita, college graduate sa isla sa Limasawa makadawat og pinansyal nga hinabang gikan sa lokal nga pagamahanan. Ani ang report ni Javik Epes. Radyo Pilipinas report. Makadawat og pahalipay o financial assistance ang tanang mga college graduate nga taga isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte nga nahuman karon nga school year 2024 to 2025. Sa gipagawas nga advisory sa LGU Limasawa, ato na sayran nga pinasubay sa Municipal Ordinance sa LGU maghatag og educational financial assistance ngadto sa mga bag-o nga college graduate. Giklaro sa LGU nga pwedeng maka-avail sa naasing nga programa ang tanang mga college graduate bisan asa sila nga ng eskwela, pribado man o pampublikong eskwelahan basta residente sa isla sa Limasawa. Giawag sa LGU ang mga aplikante sa pag-submit sa Office of the Sangguniang Bayan Secretary nga si Remihilda Salomon sa mga resikitos sugod karong Mayo 20. Apil sa mga requirement ang certification of residency nga pirmado sa punong barangay, voter certificate gikan sa COMELEC o certification gikan sa college registrar nga nakabutang nga graduated sa usa ka bachelor's degree or photocopy sa diploma. Kahinuman nga sugod pa ni atong 2019 ang naasoy nga paghatag og financial assistance or pahalipay sa mga college graduate. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Javik Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras Radyo Pilipinas, siguday 5 minutos pasado, alas 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas. Duhang mga agila, duhang Philippine Eagle ginbuhian sa kaguguban sa Leyte. Duhang Philippine Eagle ang ginbuhian sa Philippine Eagle Foundation, PEF, kakulop nga law Mayo 8 sa anunang Lubi Mountain Range sa Leyte. Sigun sa PEF, kaparte ini, san padayon nga kampanya para otro padamuon ang populasyon sa mga agila sa probinsya sa Leyte. Ungay sa mga ginbuhian sira Kalatungan 1, 3 anyos an edad. Lalaki nga agila, ngan sinabadan 11 anyos an edad nga babayi nga agila. Na-rescue sira Kalatungan 1, ngan sinabadan sa Bukidnon, ngan gindara sa Burawin, Leyte, sa itong Marso 21, ngan pumailarom sa medical check-up, intensive veterinary care, ngan flight rehabilitation. Sira ang panduwa kapadis sa Philippine Eagle nga ginbuhian sa reyon sa Leyte. May nunduman nga may patok nga kaprisuan ngan dako nga multa ang sinuman nga magdadakop sa agila. Tidak nila tubtob ang amon partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa mga nakaupod ko sa kontrol, BOS Luis J. Halalon, Esra Taro ng LL Gonzales. Ngayon sa ngaran sa namon news contributors, Sira Suset ng si Charmaine, ini ang iyo nakaupod Jean Navilon. Salamat. Good morning Eastern Visayas. Bueno, ultimo nga sumata estehanon, kasa naman nga dako nga kadaugan para sa sektor han agrikultura, na inabot habungtuhan Dolores, kahuman nga
337 nga maparauma nagkinarawat hinagkabugusan sobra 1.3 million pesos nga indemnity payment hikang Philippine Crop Insurance Corporation pon PCIC. Ginbuhatan panhatag na benepisyo duha nga hugna adton Abril 2 nga Abril 16 nga tuig pinagihan na koordinasyon han Office of the Municipal Agriculturist han Dolores ngan PCIC Extension Office. Anasabing ayuda inbahin na paningkamot han gobyerno nga masuportahan ang kablas nga sektor han agrikultura, labinhan mga parauma nga naapektuhan han kalabinad, sugad han bagyo, baha, nga iba pa nga natural nga kataragman. Daki nga bulig haamon sa ring hinasang benepisyaryo Hibrenda Runda para ini Barangay Benavista. Sugad man nagpasalamat hi Maricel Almasan han Barangay San Vicente sa Ringnia inig insurance nagahatag haamon hin kalinaw han huna-huna. Sunmala naman kan Dean Ralph Almazan, Municipal Agriculturist San Dolores, padayon na dun ira paningkamot nga maprotehiran ang mga parauma pinaagihan PCIC Crop Insurance Program. Ginaghatliwat ni Cresley Montaliana, Team Leader han PCIC Extension Office, ang mga parauma nga igpadayon ang pag-avail han insurance. Pinaagihin nga programa nagiging mas andaman mga parauma, hapag atubang han mga ayat han panahon, ngan padayon naging papakita han gobyerno ang suportahini ha sektor han agrikultura. Good morning, Eastern Visayas. Miss Ria? Good morning, Eastern Visayas. Alright, yes ma'am Pen, wala na kita halos igong oras pa ug mao kadto ang mga naandam nga mga balita no sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para ning atong tulumanong Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa among station manager Sir Dindo Alaras sa makausapa kininyo alagad sa kahanginan Ria yang mikati kauban nato sa Master Control Kuya Noel Palugod. Daghang salamat, rise and shine, and God bless Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, inapiki na kita oras, 59 minutos na nakalabay halas 8 haaga ug din hinatuan na tinatapos temporaryo natuan Friday edition. Hataramda na Good Morning Eastern Visayas. Ang aran ito na bugos nga puwersa ito na stasyon DYES, pinagi ito nato na ASM Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey, di din naman na Master Control, anato na kabakyang di ha transmitter Chief Tig Joey, Master Control Ufem Buna Jr., mga news contributor Daisy at Isok Ngandayan. Siyempre, anato na mga kasalagabay from RP Sogod, Miss Ria, thank you, RP Calbayog, Jean Navilon, Ati Pen Pumida ini. Nasa ring Happy Friday everyone. God bless sa aton nga tanan. Utro, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang President